Siguro naman ay napanood nyo ano ho, kung paanong napahiya, laking pagkapahiya po netong si Harry Roque. Tapos na kasi or enough na yung sagot niya, pero gusto pa rin kasi niyang utuin, magpaligoy-ligoy, pahabain ang kwento na akala naman niya sa ganung paraan ay mapapaniwala niya ang mga nag-iisip nating mga kababayan. Hindi po. Napahiya dahil sinita ni Senator Sherwin Gatchalian. Ito yung matinding palata ngayon netong si Maharlika. Ito yung akusasyon na naku po, sigurado ang taong bayan ay lalong magagalit dito sa isang ito na panggulo ng ating bansa at salot sa ating lipunan. Ito pong si Maharlika. Muntik nang ma-cite in contempt si Harry Roque dahil sa natural niyang kabastusan. Ganyan po kasi yung mga taong akala nila sila lang ang may alam sa lahat ng bagay. Okay? Akala niya siya ang pinakamaalam sa sitwasyong yan. Ang dami naman paligoy-ligoy. Pansin na pansin po kung paano bilugin ang ulo ng mga senador netong si Harry Roque, pero butata siya sa nangyari. Dahil yun nga, naku, muntik na talagang maipa-contempt. Siguro mas lalong exciting talaga pag na-contempt itong si Harry Roque. Tignan nyo, nung masita ni Senator Gatchalian, medyo tumino siya ng konti. Pero doon na, lalong nahalata kung paano siya mag-invento ng istorya. Okay, akala ko ba preparado etong si Harry Roque kahit kasi ordinaryong kababayan natin, makikita yung talagang pagsisinungaling natong si Harry Roque. Ito na po yung sinasabi ko. Dahil merong akusasyon etong si Maharlika na meron daw nag-utos, okay, para ipakontempt etong si Harry Roque. Meron daw nag-utos. Naku, matindi. Sobra-sobra na po. Wala bang gagawin ang nasa Malacanang? Wala bang gagawin ang mga loyalista? Dahil sobra naman ata itong mga ganitong binibitawang salita na itong si Maharlika. Matindi siyang magparatang. Hindi ba't yung mga taong ganito ay maraming problema sa buhay? Kasi hindi na talaga normal itong mga paratang na ito ni Maharlika. Na kuno nga ay may nag-utos para ipakontempt itong si Harry Roque. Ito po, basahin natin. Mga jutang ginina virus, ayun, yan ang tawag kay Senator Risa Ontiveros. Ang totoong virus po ng ating bansa at ng ating lipunan ay yung mga katulad ni Maharlika. Umuwi ka dito para malaman mo kung ano yung hinahanap mo. Ang lakas ng loob kasi nasa ibang bansa. At Gatchalian, inutusan na naman kayo ni Lisa Tanas. So sino ba ang tinutukoy na Lisa Tanas ni netong si Maharlika? Siguro naman ay alam na nating lahat kung sino yan. Na i-contempt si Harry Roque. Yan, maliwanag. Inutusan daw ng Malacanang at ng First Lady, etong dalawa na nasa hearing, si Senator Risa Ontiveros, knowing Risa Ontiveros, hindi kayang utusan, hindi kayang magpagamit, may sariling prinsipyo mula noon hanggang ngayon. Kaya matindi etong paratang na ito. Matindi po talaga. Kaya, naku po, sa mga loyalista dyan, huwag naman po kayong pumayag na ginaganito ang namumuno ng ating bansa dahil iginagalang ko yung mga loyalista dahil naging porsigido sila para manalo yung kanilang manok. Naging porsigido rin naman tayong mga camping. Yun lang kasi, kinulang tayo siguro sa puntong yon. Okay, pero yun nga, dapat talaga ay gawa ng or may gawin na. Dapat kayong mga loyalista ay hindi pumayag sa mga ganitong akusasyon na itong si Maharlika dahil hindi na talaga ito tama. Hindi na ito tama. Kampon talaga kayo ng impyerno. Yung tawaging kampon ng impyerno ng isang taong galing sa impyerno at namumuhay sa kadiliman, abay, kakaiba rin. Kayo po, Miss Maharlika, ata ang kampon ng impyerno at kadiliman. Kayo ni Harry Roque, ni Glenchong, tignan niyo naman po ang ginagawa niyo. Talaga, hindi niyo alam? Hindi niyo alam na salot kayo ng ating bansa? Hindi niyo alam na, 'di ba? Pinandidirihan kayo ng majority ng mga kababayan natin at yung mga napapaniwala niyo, yun po ay yung mga utu-utu lang
ng mga diehard. Karamihan nga dyan, mga trolls eh. O ano, ganyan ba? Yan na ba ang magiging buhay nyo? May problema kayo sa pag-iisip sa tingin ko. Ang mga katulad ni Harry Roque, Maharlika, yung Glenn Chong na yon at marami pang ibang diehard. Good luck.